Praise the Lord. Thank you, Sister Vanessa, for leading us sa prayer. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Good morning po. Amen. Napakabilis po ng panahon. Nasa March na ho tayo. At nararamdaman na po natin ang summer. No? Painit na po ng painit ang panahon. Sana po mas mainit po ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. May bago ho tayong tema ho ngayon sa buwan ng Marso. At ito po itatapusin po natin 5 topics po siya, ang ating serye, na kung di pa darating ang Lord, tatapusin po natin. Ito po ay patungkol sa believers' spiritual powers. We need to understand, we need to educate ourselves about the powers na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Because it is not enough na kapag ikaw ay Kristiyano, kadalasan ang alam po natin, pag Kristiyano ka, dapat mabait ka, tama po yun. No, hindi ka nakikipag-away, tama po yun. But marami pong natatalo dahil pinapabayaan po natin, inaatake lang tayo ng dyablo. You need to understand na nung tinanggap mo si Kristo, tinanggap po natin si Kristo, tayo po ay na-involve na sa isang spiritual warfare. Sabi po ni Peter, the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Ang dyablo po, ang mga demonyo, walang araw, walang patid po, walang oras, na hindi tayo binabantayan upang masila ho tayo, makahanap po sila ng opportunity para po tayo ay talunin. And that is why we need to understand na ang ating Panginoon, binigyan po tayo ng spiritual powers para mapagtagumpayan po ang lahat ng pagsubok na binabato ng dyablo, mapagtagumpayan po ang lahat ng tukso na pinapakita ng dyablo po sa atin. Mapagtagumpayan po ang mundong ito na pasama ng pasama. At sa ating pong mga panalangin, kailangan lagi po nating iisipin. Ako po ito pong mga tatlo ang lagi kong iniisip kapag nananalangin po ako. Dahil napakahalaga po nito na magkaroon tayo ng ganitong mindset. Una po, bakit tayo nananalangin? Una po, upang maging malapit tayo sa Panginoon. To be intimate with God. Number 2, to be filled with the power of the Holy Spirit. Kaya sabi ng Panginoon, pray so that you will not fall into temptation. And number 3, na napakalaga po na minsan hindi natin nakikita, number 3 is to fight the devil. We are praying to fight the devil. Amen. Now, no Old Testament, the battle belongs to the Lord. Pero yung gera po, tinapos na po ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sinabi po niya, it is finished. Pero kahit tapos na po ang gera, may mga kanya-kanyang battle pa rin ho tayo. Na araw-araw, inaaway tayo ng dyablo, ginugulo ang ating buhay. Kaya nga, ang sabi po ni Paul, fight the good fight of faith. Tayo po ay lumaban. Ngayon po lumalaban tayo, noon po ang lumalaban ng Panginoon. Ngayon po tayo ay lumalaban kasama ang Panginoon. At nagtagumpay na ho tayo. We are not fighting for victory. We are already victorious. So we are fighting from victory. Pinanghahawakan lang po natin na hindi manakaw ng dyablo yung victor's crown na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Amen. And that is why this is very important na malaman po natin yung ilan sa mga spiritual powers na pag-aaralan po natin sa mga ngayon at sa mga susunod pa pong linggo. So ang unang topic po natin and one of the spiritual powers na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon is the living Word of God. Ang sabi po ng Hebrews 4:12, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, punong-puno po kami ng pasasalamat sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Sa umagang ito na muli mo po kaming ginising, binigyan ng kalakasan. May mga ilan na hindi na po nagising, Panginoon, pero kami, Lord, buhay na buhay at malakas. Dahil ang iyong pag-ibig, ang iyong habag ay laging sariwa sa bawat umaga. And we praise you, we worship you sa iyong kabutihan sa amin. At dalangin po namin, Ama, na sa umagang ito, kumilos po kayo. We allow you, Holy Spirit, to move to every individual. Ipaunawa niyo pong mabuti sa amin, Lord, ang kapangyarihan ng iyong banal na salita. And as we believe, receive your word, O God, let there be healing,
Let there be deliverance and salvation be upon your people. Lalo na po sa mga first-timers po namin at maging mga nasa online. Ang lahat po sa amin na narito ngayon, Panginoon, ang bawat isa na narito ngayon, puspusin mo po ng iyong pag-ibig, ng iyong kapayapaan, ng iyong kagalakan. Punuin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang pagsambat at ng kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. So sabi po dyan, for the Word of God is alive and active. Sa ibang salin po, living and active. Alam niyo po, ang pinakamalaking library po sa buong mundo ay yung pong nasa Washington, D.C. Tinatawag po siyang Library of Congress, na meron po siyang 195 printed materials, 195 million printed materials. At the same time, meron po siyang 70 million books. Can you imagine kung gaano po karami po yun? Gaano kalaki ang library pong ito? Yung 1 million books lamang po, no, hindi natin ma-imagine gaano karami po yun. Isipin nyo lang po yung 100,000 din. Or 1,000 books na lamang po. Pero ito pinag-usapan po natin kung gaano kalaki po itong Library of Congress sa Amerika, 195 million printed materials at saka po 70 million books. Ang kamangha-mangha po dito, sa lahat ng mga aklat na nandoon, iisang aklat lang po ang nagsasabing buhay siya at kumikilos. Walang iba kundi po ang Bible, ang salita ng Diyos. Marahil sa atin po dito, meron pa rin hong alinlangan sa inyo or duda sa salita ng Diyos dahil marami pong nagsasabi na ito ay sinulat lamang ng tao. Tama po na ito ay sinulat ng tao, pero kinasiyan po ito ng banal na Espiritu. Alam nga naman ito'y, ang sumulat nito, manok o kaya kalabaw. Ito po ay sinulat ng tao dahil ito ay para sa tao. Amen. At ang bawat isa, malayang basahin po ito. Huwag kayong maniwala dun sa mga ministro na sinasabi nilang sila lang dapat ang magbasa. Hindi po tama yon. Ang sabi ng Panginoon, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Hindi yan sinabing sa ministro lang o sa pastor lang. Amen po ba? Pinag-aaralan niyo ho ba ang salita ng Diyos? Ito po yung kamangha-mangha, walang ibang salita, walang ibang aklat sa buong mundo, hindi lang po sa Library of Congress, na buhay. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang Bible. Amen ho ba? Alam niyo po, nagkaroon na rin po ako ng duda sa Bible nung pong the year 2007, January, dahil yun po ang start ng aking dialysis. Nagtanong po ako, Lord, bakit nangyari sa buhay ko ito? Alam ko, marami akong pagkukulang, marami akong kasalanan, marami at tinatakasan ko ang aking panawagan. Ang iniisip ko lang po noon, sabi ko, totoo ka kaya, Lord? Totoo kaya yung pananampalataya ko? Totoo kaya yung Bible na pinanghahawakan namin? At nag-enroll po ako ng, to make a long story short, nag-enroll po ako ng Bible School that time, 2007. Alam ko po may panawagan ng pagpapastor, pero ang unang motibo ko po, gusto kong mapatunayan muna kung may calling talaga ako, na ang Bible ay talagang salita ng Diyos. Ang Bible po, hindi po siya naglalaman ng salita ng Diyos. Ito po talaga ay salita ng Diyos. Pastor, yung bang sinabi ni Judas, sinabi ng ganitong tao dito, ni Nebuchadnezzar, salita ng Diyos. Opo, salita pa rin po ng Diyos yun. Kasi kinukwento ng Diyos sa atin. Pag meron pong nagkwento sa inyo, narinig ko si kahit po sa korte ganyan, pag narinig ko si ganyan ang sinabi niya, hindi na po niya salita yun, salita niyo na. Ito po ay kinukwento po ng ating Panginoon sa atin kung ano ang mga nangyari noon, ano po yung dapat nating matutunan, at kung paano po tayo mamuhay ng tama sa kanyang harapan. Nung pinag-aaralan ko po ito kung ito po ay talagang salita ng Diyos, alam niyo po, ang conclusion ko lang po for 2 weeks na research ko po ang Bible, ang sabi ko, ang Biblia ay imposible. Ang Biblia ay milagro. Alam niyo po, kapag binasa niyo po ang Bible, sino na po dito nakatapos ng Biblia? Wala pa? Manyer muna ako kanina. Yung New Testament lang, nakatapos na po ng New Testament. 27 books lang to, at least meron po. No? Alam niyo ho,
Ako po hindi ko na mabilang, ilang beses ko na po nabasa ang Bible, lalo na po ang New Testament. No, pero hindi ko po sinasabing alam ko na po ang lahat. Dahil sa tuwing inuulit ko po ang mga aklat sa Biblia, meron pong fresh revelation ang Holy Spirit. At hindi po ito katulad ng mga ibang aklat na patay. Kapag binasa mo, yan naman. Kaya basa ni Snow White, ng gaya ni Seven Dwarfs siya pa mo rin. Matutudya pa mo rin. Basahin niyo po yung Noli Me Tangere, tsaka po yung Erfilibusterismo. Ganun pa rin si Padre Damaso. Hindi nagbabago. Pero ang Biblia po, makikita niyo po kung ano po yung kalagayan mo, kung ano yung problema mo, dati mo nang nabasa pero ngayon mo lang nakita. Bakit? Ang sabi po ng Biblia, the Word of God is alive and active. Buhay po ang salita ng Diyos. Kumpleto na po ang Biblia para po tayo ay mabuhay at magtagumpay sa mundong ito. Kumpleto na po ang Biblia para maunawaan po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kumpleto na po ang Biblia para magtagumpay tayo araw-araw. Amen. At kaya nga po, ang masasabi ko po sa inyo, nandito po kayo sa tamang pananampalataya. Panghawakan po natin. There was a time po sa dialysis, siguro 14 years ago po ito, or 15 years ago. Meron pong nagbabantay sa isang pasyente, Muslim po siya. Hindi ko alam kung tama itong word ito, ini-evangelize niya ako na maging Muslim. Tahimik lang po ako. Pinababayaan ko po siyang magsalita. Siyempre po, wini-win niya ako. Hanggang sa napunta siya sa topic na yung Bible ng mga Kristiyano, hindi totoo. Nagsalita na po ako niyan. Sabi ko, ako naman, sabi ko ganyan, pwede ako magsalita, ako naman pakinggan mo ito, kako. Ang Bible nyo, kako, 1,500 or 1,600 years old pa lang yan. Napakabata. At kinuha lang ni Muhammad yan sa Biblia, pinervert pa niya. Halimbawa po yung kay Abraham, no? Ang pinili po dito sa anak ni Abraham, hindi si Ismael, si Isaac. Doon sa kanila, si Ismael. Na marami pong pinervert. Ang sabi kong ganyan, ang pinakamatandang aklat sa Bible, which is ang Job, is more than 3,000 years old na siya. Higit dito, kako, there are more than 2,000 prophecies na nangyari na accurately. Hindi siya katulad ni Nostradamus na parang kahawig lang. Nangyari na. Ang pinakamahirap dito po na nangyaring propesya ay yung si Birheng Maria ay magkakaroon ng anak virgin po. Nakakita na ho ba kayo ng babaeng virgin na nabuntis? Nagsisinungaling po yan. Linandiyan niya, mabuktot siya. Pero wala pong ganyan, kundi po yung kay Maria lang ho. Ang dami ho. Yun lang kung kay Jesus po, 300 prophecy, yung patungkol sa Messiah, patungkol sa Son of God, na ipanganganak, na-fulfill po ni Jesus po yun. Alam niyo po gaano kahirap po yun? Ang sabi po nila, I think yung state po ng, kundi Texas, Nevada, punuin mo daw po ng coins yun, mga 2 feet. Tapos yung iisang coin, ihulog mo doon, haluin mo. Dapat pag kumuha ka ng coin, makuha mo yun. Ganun po kahirap yung prophecy patungkol kay Jesus. And yet, nangyari. Yung pong mamamangha ka po sa Bible, yung pong mga, ang tawag po dito, yung pong genealogies, yung magmula kay Adan hanggang kay Jesus, accurate po siya. Iba't iba po ang nagsulat, pero pare-pareho po. Kayo po, kilala niyo yung lolo ng lolo niyo? Hindi. In fact, sa Israel po ngayon, yung kanilang lahi, alam po nila kung ang lahi sila ng Judah, ng Benjamin. No, alam po nila. Ito na lang po, tingnan niyo po yung mga archaeological evidences sa Biblia. Yung pong Noah's Ark, 1950s, nagtapuan po ng isang scientist sa Mount Ararat, sa Turkey po ito, na merong shape pong parang barko doon. Nung pong pumunta po sila doon, sinukat po nila eksakto sa sukat ng Noah's Ark. At sabi ng Bible, ang Noah's Ark ay nanahan po sa Mount Ararat. Eksakto po siya. Sino naman po loko-loko magtatayo ng barko sa taas ng bundok na more than 1,000 feet? Ginawa po ng Diyos yun para hindi mapasinungalingan ang Biblia. Yung pong sa Red Sea na saan dumaan ang ilang milyong Israelites,
tinignan po ng ilang mga scientists po yun, maging ang mga Bible experts, kung merong mga butuho doon ng mga kabayo at saka mga tao at saka chariots, meron po. I-research niyo po yan. Eksakto kung saan po sila dumaan. Anong ginagawa po ng chariots doon? Dahil yung kwento na pinalubog po ng Panginoon ng lahat ng sundalo ng Ehipto kasama si Pharaoh ay totoong nangyari. At marami pa pong iba. Ngayon, alam niyo po, mas mapalad ang taong hindi niya kailangan ng archaeological evidences na ikaw ay naniniwala na ito ay salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, mas mapalad ang hindi nakakita sa akin pero nanampalataya. Amen. Higit po sa lahat ng Bibliang ito, binabago ang buhay ng tao sa lahat ng tumatanggap sa salita ng Diyos. At nararanasan po natin ito. So sa madaling salita po, napatunayan kong ito ay salita ng Diyos. At dito na po tayo manghahawakan hanggang kamatayan. Dahil walang ibang buhay na salita, kundi ang salita ng Diyos. Amen po ba? So mag-start na po tayo. Number 1, the Bible has supernatural power because number 1, God's word helps us overcome sin. Ang salita ng Diyos, ito ang nagbibigay ng kalakasan po sa atin upang mapagtagumpayan po natin ang kasalanan. Ang sabi po ng Psalms 119, verse 9 to 11, how can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me stray away from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Now, baka sabihin niyo po ito, Pastor, yung verse na yan, para sa young person lang yan. No, sinabi lang po ni David dito na isang youth, isang young people, paano siya na makakapamuhay ng merong kabanalan dahil ang madalas na subsub po, lublob sa kasalanan, nag-uumpisa po sa young people, sa mga kabataan. Marami po silang gustong explore, curious po sila sa maraming bagay, kaya nga po, lagi po silang nasa kasalanan. Ang punto po ni David dito, kahit gaano makasalanan ang isang tao, pwede siyang malinis kung siya ay mananahan sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni David, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Now, the word heart po sa Bible, pag nababasa niyo po ito, hindi po yung physical heart. Kasi alam po natin, natatransplant po ito. Ibig sabihin ba, pag nagpa-transplant ka, yung puso ng merong puso na linagay sa'yo, iba na ang puso mo. Hindi po. Ang puso po dyan, yung tunay na pagkatao mo. Your mind, your will, your emotion, your inner being. Yan po ang puso po dyan. Kaya nga po, ang salita ng Diyos ay ilagay po natin sa ating inner being. Sa pinakapagkatao po natin. I-meditate po natin upang hindi tayo magkasala. Ang sabi po ng Psalms 119, 133, direct my footsteps according to your word. Let no sin rule over me. Ito po ang prayer po ni David na according to his word na siya ay patnubayan ng Diyos. Dahil ang Biblia po, ito po, alam niyo po, binigyan po ng acronym ang Bible, B-I-B-L-E, a basic instruction before leaving earth. Ito po instruction bago tayo umalis po dito. Para malaman po natin na ang plano ng Diyos, hindi tayo mapunta ng impyerno. Merong instruction dito, kung wala ka kay Kristo, ikaw ay impyerno. Pero kung ikaw ay na kay Kristo at patuloy na nananahan kay Kristo, pag namatay ka before you leave earth, siguradong sa langit ka. Not because you are good, but because God is gracious to us. Amen. Kaya nga po, it's very important na ang salita ng Diyos, siya po ang gabay po natin. God's word is our guide to the path of righteousness. Psalms 119 din po, verse 105, ang sabi po dyan, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Alam niyo po, meron po ako nabasa, nakalimutan ko na lang po kung anong translation ito. Mag-ingat po tayo sa mga ibang translation kasi ang nabasa ko po nun, your word is a flashlight unto my feet, ang sabi po niya. No? Masyadong contemporary, masyadong moderno po. Pero hindi po natin pwedeng, tsuya pala na ano ba yan? Anyway, bakit lampara po at ilaw ang salita ng Diyos sa atin? Kung nabuhay po kayo nung time po ng sa mga baryo,
value portang gasera. No? Alam po natin yon. Kapag ikaw ay naglalakad po sa dilim, halimbawa po sa bukid o ano ho, binababa mo po yung gasera para makita mo kung tama yung tinutuntungan mo. Kasi po tayo, mabalo, may kadamusak nakapalangkay. Jackpot. No? Yung mga ganon. Or baka may ahas. Or baka mahulog ka na sa kanan. Kaya binababa. Kaya po sabi dyan, your word is a lamp for my feet. Ginagamit po natin ang salita ng Diyos para malaman po natin kung tumatayo tayo ng tama sa ating mga buhay. Kung tama po yung mga decision po natin. We need the word of God. Ngayon po, para alam mo kung tama yung dinadaanan mo, sa baryo po, noon po ginagawa po namin ito, tinataas mo. Para makita mo yung dinadaanan mo kung tama yung dinadaanan mo. Tinataas din natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay para malaman po natin kung tama pa yung dinadaanan mo ngayon, kapatid. O baka yung dinadaanan mo papunta na ng impyerno dahil punong-puno ka na ng pride. Kailangan po natin ang salita ng Diyos para malaman po natin kung saan tayo nakatayo, kung tama ba yung tinatayuan natin. Kailangan po natin ang salita ng Diyos para makita po natin kung tama po yung daan natin at hindi po siya dating daan. Amen. Wala pong dating daan. Tamang daan meron po. Amen. Wala pong mag-amen. Dati ko po ata ang dating daan. Kaya nga po, it's very important kung anong nalaman po natin sa salita ng Diyos, ipamuhay po natin. Ang sabi po ng James 1:22, but don't just listen to God's word. Huwag ka lang basta makinig sa salita ng Diyos. Sabi po dyan, you must do what it says. Para magtagumpay tayo sa kasalanan, gawin po natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Otherwise, you are only fooling yourselves. Sino na po dito ang naloko? Masakit po ng naloko, no? Lalo na po yung iniwanan ka. Kung masakit po ang naloloko ka ng ibang tao, hindi ba mas masakit kung ang mismong sarili mo niloloko ka? Na dapat kausapin mo, o sarili ko. O pamaglokwan mo ko. Tabalo kaya. Balo mo ng salita ng ginuti, may pagagawan. Hindi ba mas masakit na ikaw mismo niloloko mo sarili mo? Alam mo ang salita ng Diyos, pero hindi mo sinusunod. Kaya sabi po ng Bible, na huwag mong lokohin ang sarili po natin. Kung ano ang narinig po natin sa salita ng Diyos, dapat gawin po natin. So you can overcome sin by obeying God's word. Number 2, the Bible has supernatural power because God's word trains us to be righteous. Amen. Akala ko, Pastor, righteous na tayo. Kailangan malaman po natin to. Makinig po kayo mabuti ho dito. When we received Jesus as our personal Lord and Savior, naging righteous na ho tayo. Because walang hindi righteous ang hindi papasok sa langit. But yung righteousness pong yun, we are righteous positionally. Na dati makasalanan po tayo, sabi po ng 2 Corinthians 5:21, siya na makasalanan, ginawang kasalanan ng Ama upang ang bawat isa na tumanggap sa Kanya ay maging katuwiran ng Diyos. Sa English po, God made Him who had no sin to be sin for us so that in Him we might become, matindi po declaration to, we might become the righteousness of God. Di ba nakakapangilabot? I am righteous. I am righteous not because of me. I am righteous because of Jesus. Amen. Kaya nga po, alam niyo po, mali po yung sinasabi ng marami, I am a sinner saved by grace. That is wrong. Dapat po noon, I was a sinner saved by grace. Kasi hindi ka na sinner ngayon. Ikaw ay righteous because of Jesus. Pastor, nagkakasala pa ako. Opo, tama po yun. Nagkakasala po tayo. Pero ang puso natin hindi na nag-i-enjoy sa kasalanan. Kapag ikaw ay nag-i-enjoy pa rin, you are intentionally, deliberately, doing and living happily, joyfully ang sin, you are not born again. Walang tunay na born again po na nag-e-enjoy sa kasalanan. Nagkakasala tayo pero hindi ibig sabihin po nawawala agad ang salvation. But if you continue living in sin, ang sabi po ng Bible, ang sabi po ni James, I think James 1:15, when it is full grown or matured, it gives birth. Ang sabi po diyan, gives birth to what? To death.
Magkasala ka man o hindi, mamamatay ang physical. Anong death ang pinag-uusapan po dyan? The second death. Impyerno po. Spiritual death. Maliwanag ho ba yan? Kaya walang one saved, always saved. One saved, always saved if you continue living in Christ. In other words, one saved, stay saved. Amen ho ba? Now, kaya nga po tayo ay righteous na positionally. Yung position ni Kristo na righteousness ay pinagkaloob po sa atin, ipinasuot po sa atin. But not our behavior. Morally, hindi pa ho tayo righteous. Nung tinanggap po natin ang Panginoon, hanggang ngayon, may mga pag-uugali pa ho tayong hindi kaaya-aya, kasama na po kami mga pastor. Kaya binabago po tayo ng Diyos from glory to glory. Amen. Alam niyo po, dapat mas matino tayo ngayong taon na ito kesa sa nakaraang taon. Wala naman kayo mag-amen. Something is wrong kung mas matino ka nung nakaraang taon, pero ngayon balasubas ka. Something is wrong. Mag-ingat ho tayo dyan. Lumalayo ka na sa Panginoon. Because ang sabi ng Bible, with the ever-increasing glory na nasa atin po yung power ng Holy Spirit, we are being changed day by day. Araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Kaya nga po, kung noon nagkakasala ka ng 10 times a day, dapat po, hindi na po 10 times a day. Nagiging 9 na lang. At it is possible that one day, sa loob ng isang araw, hindi ka na magkakasala. It is possible. Not because of your own effort, but because of the Holy Spirit living inside of us. Amen. Kaya nga po, it is very important na tayo po ay patrain sa salita ng Diyos kung paano tayo maging righteous. Amen ho ba? Ang sabi ng 2 Timothy 3:16-17, all Scripture is God-breathed, ang sabi ho dyan, and is useful for what? For teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ang lahat daw po ng kasulatan ay kinasihan o hiningan po ng Diyos. Inspired by the Holy Spirit. Lahat ng kasulatan. Nung sinulat po ni Apostle Paul itong kay Timothy, wala pa pong New Testament. So it pertains to Old Testament only? No. Saan ba nakasulat ngayon yan? Sa New Testament. That means, lahat ng 66 books sa Bible, 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament, lahat po ng yan is God-breathed. Amen. Inspired, kinasihan ng Banal na Espiritu. Now, ang sabi po dyan, and is useful for what? For teaching. Tinuturuan po tayo. Dinidisiplina po tayo. Rebuking. Alam niyo po, may mga churches, ayaw po nilang mag-preach ng rebuke. Umaalis daw yung mga member. Pero ako po, wala akong pakialam kung sinong masaktan. Mabago ka lang. Hindi ka lang mapunta sa impyerno. Dapat po, ito po yung tinatayuan po natin. Kasi sinabi diyan, i-rebuke po natin, i-correct po natin. Yan ang Word of God. Hindi lang po siya sa teaching and training. Pero kino-correct po tayo. Ilan na po yung lumapit po sa akin na nung first timer daw po sila, akala po nila merong nagkwento po ng kanilang buhay. Dahil yung lahat daw doon ang sinasabi po namin dito, lalo na daw po ako, para daw pong siya na ang pinapatamaan ko. Ang sabi ko po, hindi po, ang Holy Spirit po yun dahil buhay ang salita ng Diyos. Kaya po tayo, magandang na, alam niyo po, meron pong noon lumapit sa akin, Pastor, panimo kong pamaramdaman, ganun. Dako po pamaramdaman, kako, sinadya mo makanya ni Ingkay. Tapos sabi ko sa inis ko, kung kayo po yun, dapat magbago na lang kayo, kako. Kesa sa, alam nga naman, gusto mo mag-attend ka ng church, tapos ayaw mong matamaan, gusto mo umiiwas ka. Di ba mas magandang tinatamaan tayo ng salita ng Diyos para nababago tayo? Kasi the more na nababago ka, the more na nagiging Christ-like ka, the more na pagpapalain ang buhay mo. Punong-puno ka ng kapayapaan, punong-puno ka ng kagalakan at hindi ka magkukulang kailanman. Dahil ikaw ay linilinis ng Diyos para lalo kang magbunga. Amen. Kaya instead na masaktan ka, praise the Lord. Lord, ang sarap ng salita mo. Matalim nga po yung salita ng Diyos. Kung balikan po natin yung Hebrews 4:12 kanina, pwede ba natin balikan yung, sabi po dyan, sharper than any double-edged sword. Daig pa po ang samurai. It penetrates to even dividing soul and spirit. Ang Word of God lang ang pwedeng makapagpahiwalay sa soul and spirit. Most of the time, magkadikit po yan. Kaya pag namatay ka, maiwan yung body, yung soul and spirit, pupunta po ng langit kung na kay Kristo.
Pero kung ikaw ay wala kay Kristo, yung soul mo lang, yung spirito babalik sa Diyos. Dahil ang ibig sabihin ng spirit is life. Yung life babalik sa Diyos. Yung patay na soul pupunta sa impyerno para maparusahan ng walang hanggan. Na ang sabi po dyan, maging po sa joints and marrow, sa utak ng buto nanunuot. Hindi ba masakit yun? Kita mo nga arthritis ng popang gout, di ba nakasakit? Kaya nga po masakit ang salita ng Diyos. Kaya kung nasasaktan tayo, praise the Lord, Panginoon, binabago mo ko. Ito po ang ano dito, it judges the thoughts and attitudes of the heart. Many times po, tayong mga Kristiyano, sinasabihan po tayo ng mga taga-mundo, lalo na po yung mga LGBTQ na mga judgmental daw ho tayo kapag ginagamit natin ang salita ng Diyos. Ang totoo po nito, nadja-judge po talaga sila, nasasaktan sila, hindi dahil na judgmental tayo, dahil sinabi ng salita ng Diyos na kapag ginamit mo ang salita ng Diyos, ang mundo nadja-judge po sila. It judges the attitudes, the thoughts and attitudes of the heart. Kaya pag ginamit mo ang salita ng Diyos para i-correct po isang tao, sasabihin niya sa iyo, judgmental ka masyado. Ang totoo nito, nasasaktan siya dahil matalim ang salita ng Diyos. Nanunuot po kahit sa buto. Kaya po huwag tayong paapekto sa binila ng judgmental tayo. Hindi tayong nagja-judge. Ang salita ng Diyos ang nagja-judge sa kanila. Ini-expose ang kanilang kasamaan. Dahil ang salita ng Diyos ay liwanag po siya. Amen po ba? So it's useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Para saan? So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Tumino po tayo. Makagawa po tayo ng mabuti. Walang maniniwala sa atin na binago tayo ni Kristo kung hanggang ngayon balasubas pa rin po tayo at walang nabago. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos upang mabago po tayo. Amen po ba? Now, useful for teaching. Alam niyo po, lilinis po tayo ng salita ng Diyos. Sinusunod po natin ang salita ng Diyos, pero hindi, baka magulat po kayo dito. Meron pong nagsasabi sa atin, kayo ba ang mga Kristiyano, talaga bang sinusunod nyo ang lahat ng nasa Biblia? Hindi po. Gulat po kayo, no? Ay, Pastor Manny, kultune. Hindi lahat po ng nasa Bible ay sinusunod po natin. Pero lahat ng nasa Bible, pinapaniwalaan natin. Useful for teaching. Hindi lahat ino-obey po natin. Susundin mo pa ba yung mag-alay ka ng tupa, ng baka? O kahit manok lang, hindi ka mag-aalay, kakainin mo na lang yun. Hindi na po natin gagawin yung iba't ibang sacrifices at iba't ibang commandments ng Old Testament. Amen po ba? Marami na po. Gagawin mo ba yung ginawa ni Judas? Hindi po, pero matuto tayo sa buhay ni Judas. Gagawin ba natin yung ginawa po ni David na nakipag-ano po siya kay Bathsheba, pinapatay pa niya si Uriah para maangkin lang niya si Bathsheba? Hindi po, pero matuto tayo sa kasalanan ni David. Amen. So hindi po tama, nasabihin po natin, kami, sinusunod namin ang lahat ng nasa Bible. Hindi po. Amen ho ba? Pero ang lahat ng nasa Bible, pinapaniwalaan namin at ina-apply namin sa aming buhay upang kami ay matuto, matrain. Amen. Dapat po maliwanag yon. Baka sumagot kayo sa na sabihin nyo, sinusunod yung lahat ng nasa Bible, sinungaling na po tayo nun. Hindi po natin masusunod ang lahat ng nasa Bible. May mga ilan na applicable hanggang ngayon. Yun po ang word. Kapag nagbabasa kayo, ito bang binabasa ko, is it applicable for today? Or just useful for teaching me and training me? Amen. Yung iba po, it is useful for teaching and it's also useful para ma-apply mo sa iyong buhay. Amen ho ba? Higit po sa lahat ang Bible po, ang Word of God, linilinis po tayo. Ang sabi po ng Panginoon sa John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Ito po yung word sa, positionally, we are righteous. Pero sa ating moral behavior, hindi pa. Sinasanctify po tayo. Tinatawag po ng Bible dito na the process of sanctification. Lililinis pa po tayo. Kaya sabi ng Lord, linisin mo sila, Ama, ng iyong katotohanan, ang iyong salita ay katotohanan. Para malinis po tayo. Sa buong araw, kung minsan narurumihan po tayo, na nakakapanood po tayo ng hindi maganda sa commercial, sa TV, sa mga
sa gadget po natin o nakakausap po tayo na napopollute ang mind po natin. At the end of the day, meditate on the Word of God, read the Word of God, study the Word of God para ma-sanctify ka, malinis ka. That's one way para malinis po ang ating konsensya, malinis po ang ating kaisipan, malinis po ang ating pagkatao sa pamamagitan po ng Biblia, ng salita ng Diyos. Amen. Romans 15:4, sabi dito, for everything that was written in the past, sabi diyan, was written to teach us. Lahat ng nasulat nung nakaraan, dito po sa Biblia, ito ay nasulat para po tayo ay turuan. Hindi po niya sinabi diyan, lahat ng nakasulat dapat sundin natin. Katulad po ng sinasabi ko kanina sa inyo. Hindi po. Lahat na nakasulat para po tayo matuto, paniwalaan po natin. Yung rebellion po ng mga Israelita sa wilderness, hindi na po natin dapat gagawin yon. Matuto po tayo doon. Let us be taught by the Word of God na hindi na tayo maging rebelde, na pasaway. Sabi mo dyan, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement that provide, we might have hope. Alam niyo po, ang Bible po, ang salita po ng Diyos, pag nagbabasa ka, bibigyan ka po niyang kalakasan para maka-endure ka sa buhay na ito. Magtagumpay ka sa buhay na ito. Tinuturuan po tayo ng Biblia na kahit matindi ang problema, maging magalak tayo. Katulad po sa James chapter 1 verse 2, consider it pure joy, my brethren, whenever you face trials of many kinds. Because ang sabi po dyan, you know the testing of your faith produces perseverance. And let perseverance finish its work so that you may be mature and complete and not lacking anything. Nasulat po ito almost 2,000 years ago, na sabi, kahit matindi ang problema mo, ituring mong matinding kagalakan. No, kaya nga po para tayong mga sira, sabi po ng iba, may problema ka na, nagagalak ka pa. Opo, kasi alam natin, kahit may problema tayo, magtatagumpay tayo kung hindi tayo bibitaw. At alam natin, kapag nagtagumpay tayo sa mga problema natin, doble ang blessing natin, katulad ni Job, na hindi bumitaw, nag-endure, nag-persevere, nagbata, nagpatuloy, hindi nagpatalo. Kaya pagdating po sa verse 12, James chapter 1 verse 12, blessed is the man who perseveres under trial. Bakit po? Because having stood the test, he will receive, ang sabi po dyan, the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Mahal po natin ba ang Panginoon? Mag-endure po tayo, pag-aralan natin ang salita ng Diyos upang maka-endure tayo, makapagbata tayo, magtagumpay po tayo. Amen po ba? Amen. So the more we study God's Word, the more we behave in righteous manner. Take note, hindi ko po nilagay dyan na the more we read God's Word. Marami pong nagbabasa ng salita ng Diyos, no? Marami pong may alam sa salita ng Diyos, pero hindi talaga nila pinag-aralan mula sa kanilang puso. The more we study God's Word, the more we behave in a righteous manner. Number 3, the Bible has supernatural power because God's Word brings prosperity and success. God's Word brings prosperity and success. Alam niyo po, kung minsan nababansagan po tayong prosperity gospel dahil sa mga tithing po natin, offering, sabi po nila, Old Testament lang yan. Kung babasahin niyo po, hindi po nagbabago ang Diyos. No, yung Malakay 3:10, Old Testament yan, ang sabi po nila na bring the whole tithe. Pero kung babasahin niyo po yung Malakay 3:6, I the Lord do not change, ang sabi po niya. Ano po yung context doon? About sa tithing. So sabi ng Panginoon, hindi ako nagbabago. Pwede natin pakita yun para, kasi rin lupa na rin, yung lupang ilam ako convince. No? Pakita muna po natin yung Malakay 3:10. Ito po yung bring the whole tithe. Alam na po natin yan, no? No, anong tithe po? 10% ng yung mga blessing. Sabi ng Old Testament yan, umatras tayo ng verse 6 bago sinabi ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos, I the Lord do not change. Hindi ako nagbabago. Patungkol po sa tithes and offering. Ibig sabihin ngayon, sino po ang nagbago? Detang lamaran. Kunwari lang tithes and offering pero solicit lang solicit. Tsaka sila yung humahawak ng pera. Sa atin po dito, bagamat may tithes and offering po tayo, may first fruits at saka po may Happy Birthday Jesus, pero hindi sa pilitan. Hindi po natin, katulad ng salvation, hindi po pinipilit ni Kristo ang salvation. Hindi po sa pilitan ang pag-offer sa Lord, pero kapag ikaw ay nagkulang na pariwara, huwag mong questionin ng Diyos. Dahil tinuturo po namin to, alam namin ito ang salita ng Diyos at napatunayan na po namin sa aming buhay, lalo na po sa buhay ko,
na kahit po magastos ang dialysis ni minsan hindi kami nagpalimos. Dahil ang sabi ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, hindi sila magkukulang. Kung sinusunod natin ang prinsipyo ng Diyos. One of the principles na very effective sa atin para tayo mag-prosper is to bring the whole tithe sa storehouse. Saan po yung storehouse? Sa house of God. Sa simbahan. Amen. Nasa sa inyo na po yan. Alam niyo po, yung iba kaya ayaw po nilang mag-offer po. Lupa lang pera. Pero kapag Kristiyano ka talaga, nasa Panginoon ka, yes Lord, kahit todo gusto mong kunin mo lahat. Kaya sabi nawala po ang lahat ng kayamanan po ni Job, pati po yung mga anak niya. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang ngalan ni Yahweh. Dapat yun ang tunay na Kristiyano. Kahit walang matira sa atin, ang matira lang si Kristo, sapat na. Amen. Pero alam po, ang good news po dito, tinubos tayo ni Kristo sa kasalanan, pati sa lahat ng sumpa, pati sa sumpa ng kahirapan. Kaya we can prosper kung alam po natin ang salita ng Diyos. We can be successful in life kung alam po natin ang salita ng Diyos. Ang iba po nangingilabat po sa word na prosperity na pinag-uusapan po sa Bible, pero gusto nilang mag-prosper. Ang sinasabi nila, hindi kalooban ng Diyos. Sinasabi ba nila, dapat ang kalooban ng Diyos, maghirap tayo? Saan natin makikita sa Bible na ang kalooban ng Diyos sa tayo ay maghirap? Wala po. Alam niyo po, hindi natin kasalanan na tayo pinanganak na mahirap. Pero kung ikaw ay mamamatay na dukha, kasalanan mo na yan. Binigyan ka na ng kaisipan, ng kalakasan ng Diyos. Lalo na kung Kristiyano ka, binigyan ka na ng favor. Kung hindi mo pinapaniwalaan at gusto mong mamuhay ng dukha, nasa sayo po yan. Because tayo po ay redeem ng Panginoon sa spirit of poverty. Para tayo ay, alam niyo po, we believe that we are blessed. Amen. We believe that God is prospering us for a purpose. And what is that purpose? We are blessed to be what? To be a blessing. Kaya ka pinagpapala, kapatid, hindi para magpakasagana ka sa buhay mo, pumasyal ka na lang, pumasyal ka sa magpunta, bilhin mo ang nais mo, magliwaliw ka, no, maging laki sa layaw ka, maging Jeff Prox ka. Hindi po ganoon ang plano ng Diyos. Kaya ka pinagpapala ng Diyos upang sa pagkawang gawa. At marami kang kaluluwa na maabot kay Kristo. Eh kung wala tayong pera, yung pupunta ng kabundukan, buriyo maglakad siya. Pupunta po ng Bisaya at Mindanao ng mga pastor po natin, mag-swimming lang. Meron kaya maniniwala na buhay ang Diyos po natin? Nandiyan pa ho ba kayo? Ang salita ng Diyos, ito po ang nagli-liberate po sa atin, nagpapalaya po sa atin upang tayo ay mag-prosper at maging successful sa ating mga buhay. Ang sabi po ng Panginoon kay Joshua sa Joshua 1:8, study the book of instruction continually. Sa ibang salin po, do not let this book of the Lord depart from your mouth. Dapat laging nasa bibig mo ang salita ng Diyos. That is how we study. And then, that is also how we meditate. Excuse po. Ang sabi dito, meditate on it day and night. The word meditate in Hebrew is to murmur. Alam niyo po yung bulong-bulong? Binubulong mo, by the grace of God, I am saved. By the blood of Jesus, I am cleansed. I am highly favored. And by His stripes, I am healed. No weapon formed against me shall ever prosper. All the days of my life, I will be blessed. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life because the Lord is my shepherd. Binubulong-bulong mo. Bakit po? May problema po si Joshua po dito. Kaya sabi ng Lord, study the book of instruction continually. Meditate on it day and night. Ano po ang problema po niya? Ang problema pong malaki po ni Joshua dito, wala na po si Moses na naglilid po ng more or less 300 or 3 million Israelites. Nung lumabas po ang Israelita sa Egypt, 600,000 po ang nalistang mga lalaki lang. So kung 600,000 po yung mga lalaki, na ang lahat ng ito ay may pamilya, sabi po dyan, 600,000 po sila. Kung sila may pamilya, kunwari, 4 na lang sila sa family, 600,000 multiplied by 4, ilan po yon? You can do the math. 2.4 million. So during this time, na naka 40 years na po sila sa wilderness, ang maglilid na, ang leader na ngayon, ang tinatalaga po ng Diyos ay si Joshua. Malaking problema po yon.
Sino po sa inyo ang humawak na ng tao? Ako po ang pinakamarami kong nahawak na tao is 300. Masakit na po kayong buntok. Iba-ibang personality. How much more yung 3 million? Kaya alam niyo po, hindi sinabi po ng Panginoon kay Joshua, alam mo Joshua, dapat mag-master's degree ka. No, bagamat wala pang ganun noon, mag-doctorate degree ka. Mag-seminar ka. Alam niyo po, sapat na ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sapat ng salita ng Diyos. Pag bulay-bulayin mo, pag nilay-nilayin mo ang aking salita. Bakit? Sabi diyan, when you meditate on it day and night, so you will be sure to obey it. Kapag pinag-aaralan po natin ang salita ng Diyos, minimeditate po natin, iniisip po natin lagi at sinasalita po natin lagi ang salita ng Diyos, we will be empowered to obey God's word. Yan po yung sinasabi dyan. Meditate on it day and night so you will be sure. So you will be empowered to obey my words. In order for us to be empowered, kaya nga po hindi natin nasusunod ang salita ng Diyos. Because we do not study the Word of God, we do not meditate on the Word of God. But if you study continually and you meditate on the Word of God, day and night, you will be empowered to obey God's Word. Because it is so powerful kung ano ang pininourish mo, kung ano yung finifeed mo sa mind mo. Alam niyo po yung rapist, bakit walang ya po sila? Sorry po sa word, no? Dahil ang minimeditate nila puro pornography. Puro kabastusan, kahilayan, puro kalibugan po. And then, na-empowered po sila, na-demonyo po sila, na kahit po gagawa sila ng krimen, magagawa po nila, kahit nakamag-anak pa nila, ang words po kahit anak pa po nila. Alam po natin yan, nangyayari na po yung ngayon yan, kaya pasama ng pasama ang mundo. Because ang pinagninilay-nilayan po nila, puro kabastusan. Ang mga magnanakaw din po, limbawa po mag-hold up ng bangko, hindi po yan basta, tara, hold up tayo, hindi po pinag-aaralan po nila yan, pinagninilay-nilayan po nila. Kung ano po yung pinagbubulay-bulayan mo, pinagninilay-nilayan mo, yun ang magiging lakas mo. Kung pinagninilay-nilayan po natin ang salita ng Diyos, pinagbubulay-bulayan, sinasalita natin ang salita ng Diyos araw-araw, ang sabi po dyan, you will be sure to obey everything written in it, only then you will prosper and succeed in all you do. Saan lang tayo magiging prosperous? Saan tayo pagpapalain ng Diyos, pasasaganahin, at magiging matagumpay sa ating buhay? Kapag pinag-aralan mo at pinag-isipan mo, pinagnilay-nilayan mo, sinasalita mo ang salita ng Diyos araw-araw. You want to prosper? Amen. Of course. Dito pong kay plastic na rin, hindi dapat di pinag-uusapan ng prosperity. Kung hindi pala kalooban ng Diyos ang prosperity, huwag ka nang magtrabaho. Bakit ka kung minsan nagpapakapagod sa trabaho? Kasi alam mo, masama ang maging mahirap. Mahirap ang maging mahirap, parang sinumpa. Kaya sabi natin sa ating mga anak, mag-aaral kang mabuti para makaahon tayo sa hirap. Hindi ho ba? Hindi natin sasabihin sa ating anak, alam mo, maganda ang mahirap, manatili lang tayong mangalakal na lang ho tayo. Kagabi, nakwento ko po itong anak ko, no? Si Sher yung nagki-keyboard dito. Nagdadabog na naman siya. Kukwento na naman ako ni daddy kanya. Alam niyo po, nung 3 years old po yan, no? Kahit magsabi-sabi siya mamaya sa akin, sabi niya, Daddy, ano ba yung habang nasa sakyan po kami, Daddy, ano ba yung nangangalakal kanya? Yung nangangalakal, anak, yan? Yung mga tao naghahanap ng pera sa basura. May pera sa basura? Sabi niya. Ay, mangalakal na lang tayo, Daddy, kanya. Buti na lang ho, nag-nursing po siya ngayon, no? No, hindi siya mangalakal at sa kalooban ng Diyos, magdo-doktor pa daw siya. No? Pero wag kang mangalakal sa hospital. No? Alam niyo po, ang nais po ng Lord, mapagpala tayo upang maging pagpapala. Hindi ikaw ang mang-uutang, ikaw ang magbibigay. Walang nakasulat sa Bible na ikaw na Kristiyano na mang-utang ka. Hindi, umasa tayo sa Diyos. Pastor, hindi mo kasi naintindihan. Naintindihan ko po. Kasi po, alam niyo po, kahit na po nung hindi na ako nagtatrabaho, dahil manager po ako, 2 months na po hindi pumapasok, binibigay po yung 2 months salary ko, sabi ko hindi ko matatanggap yung hindi ko pinagtrabahuhan. More than 60,000 po yan, hindi ko tinanggap. Umasa ako sa Diyos. One day minsan sinasabi po sa akin ng aking misis, Jo, ala na kang pagdialysis. Alam niyo po yung pumapasok sa isip ko, Jo, matay na ka kanyan. Pero sabi ko sa Lord, sabi mo, ikaw ang magpo-provide. Sinabi mo, Panginoon, walang lingkod ng Diyos, anak ng lingkod ng Diyos na magpapalimos ng tinapay. Hindi ako nagpalimos, hindi ako nagmakaawa. Sa Diyos ako Pastor, meron ka kasi naka-abroad na mga na pamilya.
Totoo po yun. Pero kung di po ako malapit sa Diyos, hindi po kikilos ang pamilya ko. Marami po akong kakilala dito sa atin. May kapatid siya sa Amerika, sa Australia, sa Europe, pero hindi siya tinutulungan. Bakit? Balasubas siya. Umaasa siya sa tao. Umasa ka sa Diyos. Pakikilusin niya ang mga taong nakapalibot sa iyo. Kung hindi man kikilos yung mga taong nakapalibot sa iyo, katulad ni Elijah, uutusan niya yung uwak para dalhin lang sa iyo yung hamburger mo. Amen. Dahil ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kung ang Diyos ang hinahabol po natin, hindi ang tao. Huwag tayong magtampo dun sa mga mayaman na kamag-anak natin, hindi tayo tinulungan. Huwag kayong magtampo yung mga naka-abroad na hindi ka lang nabigyan ng chocolate, may yabang din, manibat niyang kay. Uwi kang mag-abroad, lamaran. Magtampo ka pa, mapotang nga kami, di na, lawe mo nung nanong nga choking abroad. Kapag Kristiyano ka, umasa ka sa Diyos. At kapag Kristiyano ka, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Meditate on it day and night. Only then, you will be empowered to obey and you will be prosperous and successful in all that you will do. Ang sabi po ng Psalms 1:1-3, great blessings belong to those who don't listen to evil advice. Sabi niyo po, great blessings. Matinding pagpapala daw yung hindi nakikinig sa mga sa masamang payo. Magandam ko pakaritang payo da rin taga-kaya. Uy, panay nakasisimba yan. Pota lumagpas kang banwa. Pagkaramdaman mo rin lamaran na rin. Ninimbiyaday na manasamasnan. Maputa mamurit ka, pota sobra ka kang banwa. Maputa mamurit ka, marakal na memurit kang Bible. Lawin nyo na po yung lupang ini, lupa yabang murit ini. O po, pastoran. Bali nang maglupa kong murit para kang Kristo. Kaya sa akin murit ka para kang Diablo. Ale? Kaya nung magpakamurit ta na kang Diyos. Uling deng murit kang Diyos, ila talagang matino. Amen. Ikata mo talagang matino. Deta nga tsuka rin demonyo, den puring kay matino. Kaya nga po, great blessings kapag hindi ka nakikinig sa evil advice. Ngayon kapag alam mo ang salita ng Diyos, kahit sinabi pa ng doktor na ilang buwan ka na lang, hindi ka matatakot dahil alam mo ang salita ng Diyos. Hindi mo pinapakinggan. Ang doktor sinabi na po sa akin, anytime mamamatay ka. Hindi po 3 months, anytime. Pero sabi ng Lord, wag mo siyang pakinggan. Yes, Lord, sabi mo, ikaw ang final say ng buhay ko. 17 years na po ngayon. Mahigit, hanggang ngayon malakas pa po ako. Nung alam mong second service, magtuloy ko hanggang 12 o'clock. Para mo mag-preach kaya kayo. Dahil lang naging kalakasan ko po ang Diyos. Ang salita po ng Diyos. Ang prosperity po dito, hindi lang po yung pera. Yung prosperity dito, yung merong health. Ang sabi ng Proverbs 4:20, kung mag-ano lang po tayo, my son, listen to my word. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are what? They are life. And to those who find them and health to one's whole body. Gusto niyo pong lagi kayong healthy and strong? Kumain kayo ng salita ng Diyos. Ang maganda po, ang salita ng Diyos, ito po ay hindi lang pagkain, kundi ito'y gamot. Ang maganda dyan, walang overdose. Huwag kang mag-alala, ka mamurit. Nung mamurit ka man kanyang Diyos, ika pa rin yung peka matino. Amen. Praise the Lord. Ito po pinangawakan ko. And then one day, nabasa ko po sa Psalms 118:17, sabi niya, I will not die but live and I will declare what the Lord has done. Lagi ko po itong binubulong-bulong, magpahanggang ngayon. I will not die but live. Kasi ang Diablo, sinasabi niya sa akin, mamamatay ka na. Alam niyo po, di pa ako pastor, ilang buwan pa lang ako nagda-dialysis, may member po tayo dito. Sabi niya, ay alam mo, pastor, yung pamangkin ko, 4 months lang matay na. Ay, Brother Manny pala tawag sa akin. Meron pa nga bala mo, Brother Manny, paninap da kaya na. At yun nakaking kabang, bunin mo sa biyahan na ita. Nung ngayamatwa ka na, panang palingan ka. Maka-Diyos ang sinabi na kanita. Sabi ko, Lord, wala akong pakialam sa panaginip nila. Panaginip ng Diablo yon. Pero yung panaginip ng Diyos sa akin, yung dream ng Diyos sa akin, yung plano ng Diyos sa akin, I will not die but live and I will declare what the Lord has done. Amen. At patuloy kong dinideclare, one of this day, wala na pong dialysis. Because with God, nothing is impossible. By His stripes, we are healed. Because Jesus is alive. Jesus is alive. Amen. Jesus is alive. Hallelujah. Ang sabi po dyan, no, great blessings who belong to those who don't listen to evil advice.
who don't live like sinners, and who don't join those who make fun of God. Hindi tayo natutuwa pag pinagtatawanan o ginagawang joke ang Diyos. Amen. And then sabi po niya, instead, they love the Lord's teaching. Sino po nagmamahal sa salita ng Diyos? And think about them day and night. Kamukha po nung kay Joshua. Think about the Word of God day and night. Ito po ang maganda sa verse 3. So they grow strong. Nagiging matatag ho tayo because of the Word of God. Like a tree planted by stream, a tree that produces fruit when it should and has leaves that never fall. Everything they do is successful. Kapag tayo daw po ay nanghahawakan, nagme-meditate, nag-aaral ng salita ng Diyos, para daw po tayong isang halaman o puno na nakatanim sa tabi ng batis, na hindi tayo natutuyo kahit El Nino, na nagbubunga tayo kahit po taghirap. Dahil sa mga anak ng Diyos, hindi sila magkukulang. Napatunayan po natin yan. 2020 pandemic, nakasarado ang lahat. Pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo umasa doon sa mga, doon sa mga ayuda na itang abyesta ni Kasyas. Ano, kayo po ito? Hindi tayo umasa doon sa mga 555 at saka ligo. Umasa po tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya kahit pandemic, marami sa inyo tumaba. Kaya po alam niyo po, kapag nag-meditate ka ng salita ng Diyos, lahat ng gagawin mo, everything that you will do, it will prosper. Bakit? Dahil yon ay salita ng Diyos. Amen po ba? So great blessings are given to those who always listen and obey God's word. Meron pa pong number 4 ito. Balayo, yarinin eh. Nga siguro papalakpak kayo, yarinin, third point. Alipat, ipang metong. The Bible has supernatural power because God's word is the power, ang ganda po nito, to refute Satan's lies. Anong ibig sabihin ng refute? Pasinungalingan ang mga, or wag tanggapin ang mga sinasabi ng dyablo. Ang salita ng Diyos, itong kapangyarihan po natin upang wag nating matanggap ang mga pinagsasabi ng demonyo sa atin. Refute them, rebuke them, resist them. Wag niyong tanggapin. Kung ako tinanggap ko na lang, nga, no, ilang araw na lang dito, mamamatay na ako. Malambat na akong mete. Pero hindi ko tinanggap. Sinabi ng salita ng Diyos, I will not die, but live, and I will declare what the Lord has done. Kung sinasabi ng dyablo, mababaon ka na sa utang, hindi po. Ang sabi ng Panginoon, I am your Jehovah Jireh, the God will provide. He will provide for you. Huwag kang aasa sa utang. Kung may utang ka man ngayon, kapatid, sino may mga utang po dito? Amen. Alam niyo po, umasa kayo sa Lord, mababayaran niyo po yan, at magbuhat po ngayon, hindi na kayo mang-uutang. Umasa kayo sa Diyos. Panghawakan niyo ang salita ng Diyos. Amen, ho ba? Maniwala kayo, buhay po ang Panginoon. Buhay po ang kanyang salita. Amen. So, dito po sa let us learn po dito kung paano ginamit po ng Panginoon bilang tao. No? Ang Panginoon po talaga naging tao po siya at nagutom. Kaya dito po, nag-fasting po siya sa Matthew 4, 1-11. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Ang Holy Spirit, dinala po si Jesus sa ilang, ang sabi dito, to be tempted by the devil. Alam niyo po, there are times na ang Lord ililid po tayo sa isang pagsubok. To be tempted by the devil. Ang sabi po dyan, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Talagang, alam niyo po, ako po, tinutulak ko po sa inyo, no? Sinasabi ko po ito sa pastoral staff, matuto po tayong mag-fasting. Ang sabi ng Bible, na mayroong mga tao ngayon, their God is their stomach. Wala silang iniisip kundi kumain. Isipan nyo na kaya, nayang oras kaya mayari, pastor, maranop na ako. Para-pareho tayong pong maranop, para-pareho tayo siguro ng megalmusal. Nung ating megalmusal kayo, mapaalat kayo. Kaya rin nanini, magmerienda ako pa kanya, nene. Alam niyo po, maganda po ang mag-fasting. Dahil pinapatay mo yung, that is self-denial. Nasa Bible po yan. Mag-fasting kayo, ang sabi ng Panginoon, deny yourself. Amen. Kapag nag-fasting po kayo, siyempre merong prayer at saka word. Walang cellphone, walang pelikula. No, kung wala pong prayer at saka word, hindi po fasting yun, diet. Diet lang po yun. And yet, kapag nagda-diet ka, nagpa-fasting ka, gumaganda rin yung katawan mo dahil napapahinga sa mga kinakain po natin. Amen po ba? Now, isipin niyo po ito si Jesus, 40 days and 40 nights, gaano po siya kagutom dito. And then, alam niyo po,
nag-fasting po si Lord para i-prepare po niya ang kanyang katawan sa ministry. So nagpaka-spiritual po, in other words po ang Panginoon dito. Kapag nagpapaka-spiritual ka, ang sabi po ng verse 3, the tempter came to him and said, kapag ikaw ay nagiging active na sa simbahan, nagiging active ka na sa prayer, nagiging active ka sa CU, asahan mo, darating ang dyablo. Kapag ikaw ay nagkakasala, hindi ka na pakikialam ng dyablo, hindi ka na magagambalain, sasabihin niya, ay kakampi ko na yan. No? Pero tayo hong nagpapakabanan, laging nandyan ang dyablo. Kaya sabi diyan, the tempter, sino po yung tempter? Si Satan. Ang sabi po niya, ito po ang unang sinabi ng dyablo sa kanya, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Gutom nga naman si Kristo. May masama ba na yung bato gawin niyang tinapay? Wala pong masama. Tell these stones. Una po, ang inatake po ng dyablo dito, if you are the Son of God. Ang unang inaatake po sa atin ng dyablo, yung identity po natin. Talaga bang born again ka na? Talaga bang ligtas ka? Sigurado ka bang kapag namatay ka, sa langit ka? Kung alam mo ang salita ng Diyos, pwede mong sagutin si Satanas. Siguradong sa langit ako, Satanas. Di, nagkakasala ka pa. Oo, alam ko nagkakasala ako. Pero hindi na ako nag-i-enjoy sa kasalanan. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang manampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Dapat sasabihin natin, nasusulat Satanas. Ang sino mang manampalataya kay Kristo may buhay na walang hanggan. Kaya ang unang aatakin sa iyo ng dyablo, yung duda na ikaw nga ba ay tunay na pinagpala, tunay nga bang pinatawad na ng Diyos. Dapat alam po natin ang salita ng Diyos para hindi tayo malinlang sa mga kasanulingan ng dyablo. And then, alam niyo po, bakit hindi po ginawa ng Panginoon yung, alam niyo po, nasa We Are the World yan, no? And God has shown us by turning stone to bread. Hindi pala totoo yan. Hindi po ginawa ba ni Kristo yung mga, kanyang tapa mo, we are the world. Hindi naman niya talaga ginawa. Bakit po? Ang sabi ng Panginoon sa verse 4, Jesus answered, it is written, nasusulat. Kaya importante po alam natin kung ano ang nasusulat. It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ang ibig sabihin po niyan, kahit kumakain ka ng sagana, kung wala ang salita ng Diyos, hindi ka buhay. Hindi kompleto ang buhay mo. Hindi po sinabi diyan ng Panginoon na ang tao mabubuhay lang sa ang tawag dito sa salita ng Diyos. Opo, kailangan natin ng pagkain. Pero man shall not live on bread alone. Kailangan natin ang salita ng Diyos para mabuhay ng merong kapayapaan, merong kagalakan, at merong tagumpay sa ating buhay. Pero bakit hindi ginawa nga ni Kristo yung masama bang gawin yung mga bato na tinapay? Hindi po. Ang masama dito, kapag ginawa ni Kristo yung mga bato na tinapay, kasi sina-challenge siya ng dyablo, napatunayan mo nga kung ikaw ang anak ng Diyos, magawa ka ng milagro, gawin mo yung mga bato na tinapay. Hindi ba parang, sige, patunayan ko. Alam mo pa, pag ginawa ni Kristo yon, nagpailalim na siya sa dyablo. Kaya kung ano po pinapagawa ng dyablo sa inyo, talaga bang malakas ka na? Sige nga, punta ka sa mga barkada mo na umiinom, tingnan ko, hindi ka na iinom. Sige, tingnan mo man. Kapag ginawa mo po yon, nagpailalim ka na sa dyablo. Kung alam niyo po, meron po noon, I think more than 10 years ago, or wala pa, si Momo, kilala yung Momo, yung pong tinutusan yung mga kabataan, punta ka sa bubong, lumundag ka, kuha ng kutsilyo, saksakin mo nanay mo. Alam niyo po, demonic po yun. Naging viral po noon yun. Sino po nakakaalala nun? Kasi po, dinidir po sila ni Momo. Si Satanas po yun. Sige nga, kung matapang ka, punta ka sa bubong, lundag ka. Alam niyo po, kung may pinapagawa ang dyablo po sa iyo, sige, subukan mo, wag ka munang mag-attend. Tingnan natin kung mabibless ka pa rin. Alam niyo, pag sinunod mo po yun, nagpailalim ka na. Kaya si Kristo, hindi siya nagpailalim sa dyablo. Tayo po yung magpapailalim lang sa salitaan ng Diyos. Amen po ba? Tuloy po natin, verse 5. Then the devil took him. Ang dyablo, dinala po siya. Saan po? To the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Sa pinakatuktok ng temple. Sabi po niya, question uli, kung ikaw ang anak ng Diyos, if you are the Son of God, he said, throw yourself down,
Ginamit na po ng Diablo ang Bible ngayon. Alam niyo po ang Diablo, memorize niya ang Bible. Alam niyo po ang Psalms 91. Ginamit niya po ang Psalms 91. For it is written. Wala pa pong 91 noon, mga verses at mga numbers. Sabi niya, He will command His angels concerning you. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. So, nakasulat, di ba? Tumalon ka kanya. Utusan ng Diyos sa kanyang anghel para ikaw ay saluhin. Tama pong sinabi ng Diablo, pero ang sagot ng Panginoon? Sabi niya, Jesus answered, it is also written. Sabi niyo po, also written. Very important po ito, do not put the Lord your God to the test. Ang sinasabi ng Lord dito, tama ka, Satanas, nakasulat nga yan. Pero nasusulat din. Huwag mong ilagay sa pagsubok ang iyong Panginoong Diyos. Alam niyo po, ganito po nag-interpret po ng Bible. Sasabihin po ng ilan, di ba nakasulat, we will never perish. Kung sa Panginoon tayo, He will give us eternal life. Di ba nakasulat, who shall separate us from the love of Christ? So ibig sabihin yan, lagi tayong ligtas kahit anong gawin natin. Pero ang sagot doon, nasusulat din, it is also written, ang sino mang manatili hanggang wakas, siya ang maliligtas. This is how we balance po yung doctrine. Hindi ko mo nakasulat, i-conclude mo na. Tignan mo muna ang buong Biblia kung walang kumokontra. Kaya sabi ni Kristo, tama ka, nakasulat yan sa Psalms 91. Pero nakasulat din, huwag mong ilagay sa pagsubok ang Diyos. Huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. Amen po ba? So naunawaan niyo po, paano po sasabihin nila, ba nakasulat? Ang sabi po ng si Kristo ay tao. Oo, nakasulat nga yun. Pero nakasulat din, John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word, sino yung Word? Si Jesus, na Diyos, nagkatawang tao. Winorship ba si Jesus? Nakasusulat. Sinamba si Jesus. Nasusulat sa Revelation, si Jesus ay babalik. Siya yung Alpha and Omega. Ang Alpha and Omega, nasulat po sa Old Testament. Si Yahweh pong nagsalita doon. Ibig sabihin, si Jesus ay Diyos. Amen. Hindi po natin pinapasinungalingan na si Kristo ay tao. Tao po siya. Pero hindi lang siya tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. This is how we balance po yung pagbabasa po natin na para tama ang ating doktrina. Hindi basta nakasulat, agad mo i-conclude. Dapat, kaya nga po, it is very important to study the Word of God from Genesis to Revelations. Amen po ba? Wala na mag-amen. Alam niyo po kung mahal niyo ang Panginoon, ituring niyo po ito ang love letter ng Panginoon. Nakatanggap na ho ba kayo ng love letter? Noon, panahon natin. Alam ko po kayong nakatanggap ng love letter. Ilang beses nyo pong binabasa yan. No, sarap na sarap kayo. Memorize yun noon pa nga ho, di ba, uso po yung hingi ka ng picture tapos merong dedication. No, mingat ka lagi, alang magbayo, anya ay magbayo, balasubas siya pa mo rin. Kasi sinabi mo, walang magbayo. Pero ito pong salita ng Diyos, ito po ay love letter ng Panginoon. Kung in love tayo kay Lord, para lalo tayong ma-in love kay Lord, lagi po nating pag-aralan ng salita ng Diyos. Amen. Nano tayo ng verse. Dito po sa verse 8, no? Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Pinakita po, nasa pinakamatoktok sila ng pinakamataas na bundok, pinakita po ang lahat ng kaharian ng mundo. And then ang sabi po dyan, all this I will give you. Ibibigay ko lahat sa ito. Ang sabi po ni Satanas, if you will bow down and worship me. Nagalit na po ang Panginoon dito. Round 3 na po ito, verse 10. Sabi diyan, Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written. Kaya pag sinasabi ni Satanas, lumayas ka, Satanas. Nakasulat, ako'y pinagaling na ng Panginoon. Kaya sabi, away from me, Satan, it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Bakit hindi po sinabi ng Panginoon, away from me, Satan, it is written, hindi sa iyo ang mundo. Alam niyo po, kailan po ninakaw ni Satanas ang mundo? Nung lilin lang niya si Adan at Eva. Nung nag-resurrect po, nabuhay maguli ang Panginoon sa Matthew 28:18, all authority has been given to me. Bumaba ang Panginoon sa Hades para kunin po niya yung authority, yung mga susi. No, kaya sabi niya ngayon, nasa akin ang authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go.
Ang sinasabi ng Lord dito, wala nang kapangyarihan si Satanas sa mundong ito. Bagamat siya ang Diyos ng mundong ito, ang sistema ng mundong ito, pero wala nang kapangyarihan si Satanas sa inyo. Humayo kayo, malaya na kayo. Hindi kayo masasaktan ni Satanas kung hindi nyo papayagan. Wala na pong kapangyarihan si Satanas. Actually, yun po ang punto ng Panginoon dito. Kung bakit siya nananalo, dahil nagdududa tayo sa salita ng Diyos, pinapayagan. Every time we doubt the Word of God, para mong pinapayagan ang dyablo sa buhay mo. Always believe the Word of God. Amen. Manampalataya kay Kristo para hindi tayo masila ng kaaway. Kaya sabi ko dito, worship the Lord your God and serve Him only, then the devil left Him. Alam niyo po, kung alam mo ang salita ng Diyos, iiwanan ka ng dyablo kapag ginagamit mo sa Kanya ang salita ng Diyos. Then the devil left him and angels came and attended him. Satan will pervert God's word to tempt and deceive us. So we must study it more thoroughly and learn it by heart. Memorize the word of God by heart, hindi po by word. No, kung ma-memorize natin by word, maganda. Pero importante na po by heart. Halimbawa po, John 3:16, hindi man word for word. Masabi natin, ganun tayo kamahal ng Diyos, binigay niya kanyang bugtong na anak. Nang Simon namang sumampalataya sa kanya, hindi siya mapunta ng impyerno. Hindi siya mapapahamak, pero magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. That is memorizing the Word of God by heart. Alam mo yung substance ng salita ng Diyos, yung sustansya ng salita ng Diyos. Kasi po, kung memorize mo word for word, meron namang ibang translation, ibang pagkakasabi, di ho ba? Ang mahalaga, ano ba yung ang tawag dito, yung substance po niya. Amen. It is very important kasi po, ano ang ipanglalaban mo kay Satanas kung wala kang alam sa salita ng Diyos? Kaya ang sabi po ng Isaiah 54:17, no weapon forged, sa ibang salin, no weapon formed against us. Dito po, walang sandata na pinanday laban sa iyo. Sabi niya, against you, no weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue. You will refute. Ano po ang refute? Pasinungalingan, labanan, ang lahat ng mga dila, mga salita, na inakusan ka, kinokondem ka. This is the heritage of the servants of the Lord and this is their vindication from me, declares the Lord. Ang sabi po dyan, walang kapangyarihan ng dyablo na magtatagumpay sa atin. At i-refute po natin, lalabanan po natin ang lahat ng mga kasinungalingan ng dyablo sa pamamagitan ng salitahan ng Diyos. Amen. Hindi po pa magandang declaration po ito? Na ako po halos araw-araw, ito po isa sa mga declaration ko, no weapon formed against me and my family shall ever prosper. And I refute every curse of the devil. Walang sumpa na tatalab sa amin ng dyablo. Dahil yun ang sabi ng salita ng Diyos, I am blessed because of Jesus. Amen po ba? Ephesians 6:17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ano po yung espada ng Espiritu natin? The Word of God. The Word of God. Sabi po dyan, God's Word is our powerful weapon to overcome our enemies. Another, the more you study and meditate on God's Word, the longer and stronger your sword will be. Ulitin ko po, the more you study and meditate on God's Word, not just read it, but study it, the more you study and meditate on God's Word, the longer and stronger your sword will be. Alam niyo po, tinanong ko po kayo kanina kung natapos yun ng Bible, marami sa atin hindi pa. Kahit New Testament lang, marami sa atin hindi pa. Ang ibig sabihin po niyan, ay yung espada po ninyo, makanyanya mo. Tusukan niya yung Satanas, makilitiya pa ken. Hindi kayo magtatagumpay. Kung gaano karami ang pinag-aralan mo sa Biblia mula na nilalagay mo sa puso mo, ganon kahaba at ganon din katibay ang espada mo. Now, ang espada po, hindi po yan pang-defensive. Pang-atake po yan. It's about time, wag mong pahayagan na ang dyablo araw-araw inaatake ka. Paggising mo sa umaga, atakihin mo na ang dyablo pagkatapos mo magpuri. Na pagtapos mo, Lord, salamat po sa araw ito. I bless you, Lord. And then sabi mo, dyablo, hindi mo pwedeng pakilaman ang buhay ko at ang buhay ng aking pamilya dahil kami ay anak ng Diyos. Binagbabawalan kita sa pangalan ni Jesus. Gamitin mo ang espada mo, kapatid. Labanan mo si Satanas. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, gamitin mo ang espada mo, the Word of God.
the sword of the Spirit. Kaya nga po, magmula po ngayon, palakihin niyo po at patibayin niyo po ang espada niyo sa pamamagitan ng pagbasa, pag-aral, pag-meditate, pag nilay-nilayin niyo po ang salita ng Diyos upang lagi kayong matagumpay sa inyong buhay. Amen po ba? Sino po dito ang magbabasa na ng Bible araw-araw para maging matibay kayo at yung espada niyo, pwede niyong panyak sa kanya, pututan niya yung buntok ni Satanas. Amen. Pero although may didikit siya yung buntok na niya, kaya pututan niyo na yun naman. Mag-review na po tayo. The living Word of God. The Bible has supernatural power because, number 1, God's Word helps us overcome sin. Number 2, God's Word trains us to be righteous. Number 3, God's Word brings us prosperity and success. And number 4, God's Word is the power to refute Satan's lie. Ilang verses na lamang po before we take the Holy Communion. Isaiah 55:10-11, as the rain and snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields, sabi diyan, for the sower and bread for the eater. Kung paano daw po yung ulan at saka po yung niebe, yung snow, ay bumabagsak mula sa langit, papunta sa lupa, para po pasaganahin po yung lupa at yung po mga halaman, magbunga po sila. Hindi po yan babalik. Alam niyo po, noon pa man, alam na po ni Isaiah yung evaporation. Alam niyo po yung evaporation tsaka condensation na pinag-aralan natin sa science. Kailan lang po nalaman yan? Pero more than 2,500 years ago, alam na po ni Isaiah. Kaya po ang Bible po, perfect science po siya. Noon po din nila pinapaniwalaan na umaakyat po ang tubig. Pero nung nag-experiment po sila, nalaman nila, kaya para merong ulan, nag-evaporate po ang tubig. Hindi basta mag-evaporate ang tubig, ang sabi po ni Isaiah dyan, na hindi pwedeng hindi niya basahin ang lupa. Para ito ay mag-flourish at ang mga halaman ay magbunga. Ganon din ang aking salita, ang sabi ng Panginoon. So is my word that goes out of my mouth. It will not return to me empty. Hindi babalik sa akin ang aking salita na walang laman, na walang saysay, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. It is very important pag nag-pray po tayo. Lord, marami po akong pangangailangan, pero sinabi mo sa iyong salita, you will provide according to your riches and glory in Christ Jesus. Sinabi mo sa iyong salita, you are my Jehovah Jireh. Para mong binabalik sa Diyos ang kanyang salita. Ang sabi ng Diyos, hindi babalik ang kanyang salita na hindi niya tutuparin ang purpose bakit niya binigay sa iyo. Kaya kung binabalik mo sa Diyos, parang mo sinasabing tinupad na ng Lord yung aking panalangin. Ako pa madalas sinasabi ko, Lord, sinasabi mo sa iyong salita na sa mga latay mo, pinagaling mo na kami. Hindi babalik yung salita ng Diyos na hindi niya tutuparin yung kagalingan sa ating pangangatawan. Ano man po pinagpe-pray natin, the most powerful prayer na pwede po natin ipag-pray, yung salita ng Diyos. Lord, nasusulat, sinabi mo, Panginoon, iingatan mo kami. Sinabi mo, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. That is so powerful, hindi babalik sa Diyos na hindi niya tutuparin ang kanyang salita sa atin. Ano man po pangangailangan po natin ngayon, hindi ko po alam. Pero alam ko po, kapag ginamit nyo, pinanghawakan yung salita ng Diyos, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako mula sa kanyang mga salita. So the Word of God is living and active. Believe it. And it will definitely fulfill the purpose God has given you. Patuloy po natin panghawakan ng salita ng Diyos. Pag nilay ng salita ng Diyos. Amen. Kaya magmula po ngayon, lagi na tayong prosperous and successful because of Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo.